Pangsanlibutang ulat. Walang kabiguan dito. Enero 24, Vanuatu. John. Ako si John at ako ay nagmula sa isang maliit na isla na tinatawag na Maskiline sa baybayin ng Vanuatu. Ang Vanuatu ay isang maliit na bansang isla sa South Pacific Ocean. Lumaki ako na napapalibutan ng kumikislap na dagat at lunti ang mga kagubatan. Pumasok ako sa paaralan tulad ng ibang mga bata, ngunit hindi ko ito nagustuhan. Hindi ako mahusay na estudyante. Sa katunayan, ako ang may pinakamababang marka sa aming klase. Alam ng aking ama na ayaw ko sa paaralan, ngunit may simple siyang pangarap para sa akin. Sinabi niya, tapusin mo lang ang ika-6 na baitang, matutong bumbasa at isulat ang iyong pangalan. Sapat na iyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang araw noong ika-6 na baitang. May pagsusulit kami. Tinignan ng aking guro ang aking papel at napabuntong hininga. "John, hindi ka na magbabago," sabi niya. "Sinusayang mo lang ang pera ng iyong mga magulang, wala kang silbi." Pagkatapos, itinapon niya ang aking mga libro palabas ng bintana at sinabi sa aking mga kaklase na pagtawanan ako. Kinailangan kong tumakbo palabas upang pulutin ang aking mga libro habang pinapanood ako ng lahat. Sa sandaling iyon, parang may nabasag sa loob ko. Pakiramdam ko ay wala akong halaga. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may nagsabi sa akin na huwag sumuko. Kalaunan ng taong iyon, nagbiro ang isang kaklase. "John, kapag bumagsak ka sa mga pagsusulit at manatili ka sa isla, kukunin kitang mangingisda para sa akin." Ngumiti ako, ngunit alam kong ayaw ko ng ganoong uri ng buhay. May gusto pa akong higit doon. Isang araw, ang aking nakakatandang kapatid na naging Seventh-day Adventist ay nagbigay sa akin ng isang talata sa Biblia upang isaulo. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangili nito. Exodo 28. May binago ang talatang iyon sa aking puso. Noong ako ay 13 years old na, may dumalaw na Adventist pastor at nagsagawa ng mga pagpupulong sa aming isla. Umattend ako at tumimo sa aking puso ang kanyang mga salita. Nagpa siya akong magpabautismo. Bago ang bautismo, nanalangin ng pastor, "Panginoon, gamitin po ninyo ang kabataang ito sa inyong paglilingkod." Pagkatapos, pumanaw ang aking ama. Mas naging mahirap ang buhay, ngunit tinulungan ako ng aking pamilya sa iglesia. Nagsimula rin akong tumulong sa kanila sa pamamagitan ng maliliit na gawain tulad ng pagbubunot ng dama sa hardin ng iglesia at pagtunog ng kampana ng simbahan. Kalaunan, naging diakono ako at pagkatapos ay elder ng iglesia. Noong 2001, lumipat ako sa ibang bahagi ng Vanuatu. Sumali ako sa isang Adventist church at naging bahagi ng isang grupo ng choir. Ibinahagi ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng musika. Ang pag-awit ang naging paraan ko ng pangangaral. Hindi ako mahusay magsalita, ngunit kapag ako'y umaawit, pakiramdam ko ay buhay na buhay ako. Isang araw, bumalik ako sa aming isla. In-invite ako ng pastor doon na makibahagi sa isang serye ng mga pagpupulong. Umaawit ako ng mga himno tuwing gabi. Isang hapon, hiniling niya na dalawin ng libingan ni Norman Wiles, ang misyonerong unang nagdala ng mensaheng Adventista sa aming isla. Habang nakatayo sa tabi ng libingan, nanalangin ako, "Diyos ko, nais ko ring maging misyonero." Hindi ko man lubos na alam kung ano ang isang misyonero, alam kong nais kong tulungan ng mga tao na makilala si Jesus. Kalaunan, nagkaroon ako ng isang panaginip. Naunawaan ko na nais ng Diyos na pumunta ako sa Torres, isang grupo ng mga isla na wala pang Adventista noon. Wala akong pera at wala akong kakilala roon, ngunit nanalangin ako. "Diyos, kung nais ninyong akong pumunta, mangyari pong magbukas kayo ng daan."
Sinagot ng Diyos ang panalangin. 7 taon akong nanirahan sa Torres, bumuo ng mga bagong pagkakaibigan at nagsimula ng mga bagong iglesia. Pagkaraan ng maraming taon, sa isang konsyerto sa Malacula, nakita ko ang aking dating guro, ang guro na nagtapon ng aking libro palabas ng bintana. Lumapit siya sa akin na may luha sa mga mata, binigyan niya ako ng isang pakwan at sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin sa mga salitang sinabi ko sa iyo." Siya rin ay naging Seventh-day Adventist. Ngayon, isa pa rin akong elder ng iglesia. Patuloy kong ibinabahagi ang pag-ibig ng Diyos at tumutulong sa pagtatatag ng mga bagong iglesia. Maaaring bumagsak ako sa paaralan, ngunit may plano ang Diyos para sa akin. Sinasabi ng Diyos sa Biblia, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas." Jeremiah 29:11. Ang pangakong iyon ay para sa akin at para rin sa iyo. Ang ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay tutulong sa pagsuporta sa mga proyekto sa kalusugan ng mga bata sa Solomon Islands at Vanuatu. Maraming salamat po sa inyong mapagbigay na handog.